Ang mahiwagang puno ng mansanas. Noong unang panahon, sa mundo ng mga diwata at mga hari, nakatira ang isang ganit na lalaki na si Kun, na may 3 anak na babae. Tinawag niyang Mono ang panganay dahil isa lamang ang mata nito. Ang pangalawa, si Stereo, na tulad naman ng ordinaryong tao. At ang bunso, si Dolby, na meron namang 3 mata. At dahil pang-araniwan lamang ay tsura ng ikalawang anak, mababa ang tingin sa kanya ng kanyang mga kapatid at hinahamak naman siya ng kanyang ama. Magaspang na damit ang binibigay sa kanya at wala siyang pwedeng kainin maliban sa mga tirang pagkain. Minsan, kinailangan magpunta ni Stereo sa gubat upang isuga ang kanilang kambing. Gutom na gutom siya noon dahil konti lamang ay binigay sa kanya ng mga kapatid na pagkain sa agahan. Naupo siya sa ibabaw ng burol at umiyak. Noon, dumating ang mabait na mangkukulam at sinabi, "Bakit ka umiyak, Stereo?" Dahil 2 lamang ang mata ko tulad ng karaniwang tao. Kaya naman, hindi ako gusto ng tatay at mga kapatid ko at hindi nila ako binibigyan ng pagkain. Ngayon, konti lamang ang binigay nila sa akin, kaya naman nagugutom pa rin ako. Gagawin kong mahiwaga ang nalaka mong kambing. At sa tuwing sasabihin mo sa iyong itim na kambing ang ganito, "Munting kambing, ako'y dinggin. Bigyan mo ako ng pagkain." At agad-agad, sasayaw ang kambing at lilitaw ang isang mesang puno ng masasarap na pagkain na pwede mong kainin hanggang mabusog ka. At kapag kontento ka na, sabihin mo lang ito, "Munting kambing, tumigil na. Ako'y busog na. Ang handog mo ay isara." Pagkasabi nun, umalis na ang mangkukulam at kumanta naman si Stereo. Munting kambing, ako'y dinggin. Bigyan mo ko ng pagkain. At agad-agad, nagsimulang sumayaw ang itim na kambing at lumitaw ang isang mesang may masasarap at hindi pagkaraniwang pagkain. Kumain si Stereo at nang matapos siya, sinabi niya, Munting kambing, tumigil na. Ako'y busog na. Ang handog mo ay isara. at bigla na lang naglaho ang lahat. Nang gabi na, umuwi siya kasama ang kambing at nakita niya ang mga tira-tirang pagkain na iniwan ng mga kapatid niya para sa kanya. Hindi niya yon ginalaw. Nang una at ikalawang beses na ginawa niya yon, baliwala lamang sa kapatid niya. Ngunit sa pangatlong pagkakataon, nagtaka na sila at sinabi nila, May hindi tama dyan kay Stereo. 2 beses na niyang hindi kinakain ng pagkain niya o kahit tikman ito. Sigurado ako nakakita siya ng ibang hanap buhay. Kaya naman nagpasya sila na dapat sumama si Mono kapag umalis ng dalaga para isuga ang kambing sa parang upang magmanman kung may magdadala sa kanya ng pagkain o inumin. Nang paalis na si Stereo, sinabi sa kanya ni Mono na sasama ito sa kanya upang tignan kung naalagaan niya ng tama ang kambing. Gayunman, alam ni Stereo ang iniisip ng kapatid, kaya isinuga niya ang kambing sa lugar na malalago ang damo at sinabi, Maupo ka muna dito, kakantahan kita. Naupo naman si Mono dahil napagod din ito sa paglalakad at sa mainit na panahon. Umawit nang umawit si Stereo hanggang sa makatulog ang kanyang kapatid. Nang tulog na ang kapatid, inilabas na ni Stereo ang mesa at kumain siya at uminom. At nang magising na si Mono, naglaho na ang mesa at sinabi sa kanya ng kapatid, Tara na, umuwi na tayo ngayon. Kaya naman umuwi na sila at nang hindi na naman ginalaw ni Stereo ang pagkain niya, nagtanong na ang kanilang ama kay Mono kung ano ang nakita nito at inamin ni Mono na nakatulog siya. Nang sumunod na umaga, sinabi ng kanilang ama kay Dolby na sundan ang kapatid na si Stereo. Kaya sinabi ni Dolby sa kanyang kapatid na sasama siya rito noong umagang iyon. Pero alam ni Stereo ang iniisip nila, kaya naman isinuga niya ang kambing sa lugar na malago ang damo. Pagkatapos, sinabi niya sa kapatid na maupo at kakantahan niya ito. Sumunod naman si Dolby at kumanta nga siya tulad ng una niyang ginawa. Unti-unti, pumipikit na ang 2 mata ni Dolby at nakatulog na rin siya, ngunit nananatiling bukas ang 3 mata. Pero tuso si Dolby at ipinikit din iyon at nagkunwaring tulog.
Kaya naman, inisip ni Stereo na pwede na niyang sabihin ang mahiwagang mga salita. Pinanood ni Dolby ang lahat ng kanyang ginawa at nang matapos na, ginising siya ni Stereo at sinabi, Tara, uwi na tayo. na makauwi na sila, sinabi ng kanyang kapatid sa kanilang ama na alam na nito ang dahilan kung bakit di niya kinakain ang mga tira nila. Dahil sa matinding galit, kumuha ng kutsilyo ang kanilang ama at pinatay ang kambing. Pagkakita ni Stereo sa lahat ng nangyari, lumabas siyang napakalungkot sa isang tabi at doon umiyak. Muling nagpakita sa kanya ang mabait na mangkukulam at nagtanong kung bakit siya umiiyak. Ipinagtapat niya dito ang lahat. Stereo, makiusap kasi yung mga kapatid na ibigay sa iyo ang lamang loob ng kambing. At ibaon mo iyon sa lupa, sa harap ng pinto ng bahay niyo. At darating ang swerte mo. Pagkatapos, bigla itong naglaho, kaya umuwi na si Stereo at sinabi sa kanya mga kapatid. Mga kapatid, bigyan niyo naman ako ng bahagi ko sa pinatay na kambing. Wala na akong hihingin pa, liban sa lamang loob nito. Ibinigay naman sa kanya ng mga kapatid ang hinihingi niya at palihim niya itong ibinaon sa harap ng pinto. Nang sumunod na umaga, nakita nila sa harap ng bahay ang isang napakagandang puno na mayroong pilak na dahon at mga gintong mansanas sa mga sanga nito. Nang makita ito ng kanilang ama, inutusan nito si Mono na kumuha ng mga mansanas. Umakyat si Mono sa puno at hinila ang sanga patungo sa kanya para pumitas ng prutas. Pero kumalas ang sanga palayo sa mga kamay niya. At ganon din tuwing gagawin niya itong muli hanggang sa sumuko na siya. Kaya inutusan ng kanilang ama si Dolby, ngunit ganon din ang nangyari. Hanggang sa nainip na ang kanilang ama, kaya siya na mismo ang umakyat sa puno, pero hindi rin siya nagtagumpay katulad ng kanyang mga anak. Naisip ni Stereo na subukan ito. Kaya umakyat si Stereo sa puno at mabilis na hinawakan niya ang sanga. At nahulog sa kanyang kamay ang mga gintong mansanas. Pinuno niya ang kanyang tapis. Inagaw naman iyon lahat ng kanyang ama. Isang umaga, nakatayo ang tatlong magkakapatid sa ilalim ng puno. Sa di kalayuan, makikita ang isang kabalyerong papalapit sa kanilang tatlo. Lumayo ka nga, Stereo, para naman hindi kami mapahiyan ng dahil sa'yo. At tinakloban nila siya ng basyong bariles na nakatayo sa malapit na tumatakip din sa ilang gintong mansanas. Maya-maya, lumapit na ang binata sa puno. Huminto siya upang hangaan ang mahiwagang puno at nagtanong kung sino ang may-ari nito. Dahil gusto niyang makakuha ng sanga nito. Sinabi ni Mono at Dolby na sa kanilang puno at sinubukan nilang hilahin ang sanga para sa kabalyero. Pero bumabalik patas ang mga sanga at prutas kapag hinahawakan nila. Nakakapagtaka naman. Kung sa inyo ang puno, bakit hindi kayo makapitas ng prutas nito? Habang nag-uusap sila, pinagulong ni Stereo ang isang gintong mansanas mula sa ilalim ng bariles patungo sa paa ng kabalyero. Nang makita niyang mansanas, namangha siya at tinanong kung saan ito nanggaling. At sinabi ni Mono at Dolby na may isa pa silang kapatid pero hindi nila nais ipakita. Pero gusto siyang makita ng kabalyero at sinabi niya, Kung sino ka man, magpakita ka! Maya-maya, lumabas na si Stereo mula sa bariles. Nataranta ang kabalyero sa angking ganda niya kaya sinabi nito, Ang ganda! Wala pa akong nakikitang kasing ganda mo! Maaari ba kitang pakasalan? Ibibigay ko ano mga iyong hilingin. Oo, pumapayag ako. Pero may isa akong kondisyon at iyon ay kung isasama mo ko. Dahil dito, nagtitiis ako sa gutom at uhaw at palagi akong nalulungkot at napapahamak mula umaga hanggang gabi, isama mo na ako at iligtas. Pagkarinig niyon, iniupo na kabalyero si Stereo sa kabayo at inuwi niya ito sa palasyo. Pagkatapos, pinakasalan niya ito at naging napakasaya ng kanilang kasal. Pag-aari pa rin ni Stereo ang puno at walang sino man ang makahawak o makaputol dito. Ang wakas.